by the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, yeah, we will. When we remember Zion by the rivers of Babylon. Yeah, yeah, sat down. Yeah, yeah, we will. When we remember Zion. One the wicked that carry us away on captivity, require from us the song. Now I shall sing the Lord's song in the street land. When the wicked that carry us away on captivity, require from us the song. Now I shall sing the Lord's song in the street land. By the rivers of Babylon. Mapagpalang araw po muli sa ating lahat guys. So for today's video nga po pala guys, tara samahan nyo nga po pala ako mag-plastic ng ating tanim or bunga na ampalaya. So kung mapapansin nyo yung ating ampalaya, tira po. Okay, kung mapapansin nyo nagro-rosas na po yung ating ampalaya. At the same time, nambumunga na po sila, namumunga na po sila, ano? So tignan po natin doon banda yung mga mayroon ng bunga at malalaki na na pwede nating plastikin. So, ang plastic po na ating gagamitin ay syempre plastic po ng yelo. So, ito po. So, first step para i-plastic natin yung ating bunga ng ampalaya ay kailangan natin siyang butasan, yung plastic ng ating yelo. Para nang sa gayon, yung bunga ng ating ampalaya, should I say, ay makahinga, makasuwak kanto. Diba? Para hindi siya ang tawag doon, suffocate. Diba? So tara, samahan niyo po ako. Okay guys, so sisimulan na po nating i-plastic yung ating tanim na ampalaya. So gagamitin po natin ulit. Okay, ulitin ko po, gagamitin po natin itong ating plastic ng yelo. So ito po ay alternative para naman hindi ma-insekto yung ating tanim na ampalaya, hindi po siya masayang, no? So yung kung mapapansin nyo po, yung iba po nating tanim na ampalaya or bunga ng ating ampalaya ay nilagyan ko na po ng plastic. So dalawa po yan na nilagyan ko ng plastic kasi talagang itong isa, kung mapapansin nyo guys, ay parang inuud na siya, parang nilalanggaw o kinakain ng langgam sa loob. So kailangan na po natin siyang i-plastic, di ba? Para hindi siya dapuan ng mga insekto. So yan, simulan na po natin i-plastic yung ating bunga ng ampalaya. So ganito lamang kadali. Pinatin lang po natin or spread out po natin yung ating plastic and then tatali po natin siya ng ganito. So ganyan lang po kadali. Tatali lang and then voila! Diba? Meron na tayong tinali na bunga ng ampalaya. Hindi na yan lalapitan ng mga insekto kasi may protection na po siya kumbaga. Diba? Pero makakahinga pa rin yan guys kasi may butas na konti, dalawa lang. Hindi ko siya binutasan na diretso kasi baka maaaring pumasok pa dyan yung insekto. So next po natin na ipaplastikan itong kung nakikita nyo, halika dito. Kung nakikita nyo itong ating, syempre yung medyo malaki na bunga ng ating ampalaya. So need na po natin siyang plastikan din. So ang gagawin lamang po natin, spread out natin yung plastic or pinatin natin sa Pangasinan, tapos tsaka natin ipaplastic, di ba? Alright, so ganyan lang po, ipaplastic po natin siya at itatali po natin para maproteksyonan po natin ang ating mga tanim na ampalaya sa mga insekto, ano? Nakatulad na lamang ng langgam, ng mga uod or mga insekto, yung mga dumadapo sa bunga na ating ampalaya. So mahalaga po na malaman po natin kung paano proteksyonan yung bunga natin para hindi masayang. Nagtanim nga tayo pero kakainin lang ng insekto, di sayang, ano? Diba? So ganyan lang po ang tali ng ating ampalaya. Paano ko ikabit yung
lagyan mo ng lemon. Next time. So yun, maraming salamat po muli sa panonood po sa ating video. Nasilayan nyo po kung paano ko po proteksyonan yung tanim kong ampalaya. Proteksyonan. So napoprotektahan po natin yung bunga ng ating mga tanim na ampalaya, especially kapag gumamit tayo ng plastic ng yelo. Sa ganong mga bagay na ipapakita natin yung pag-aalaga natin sa ating halaman. So ang purpose po nun ay para maproteksyonan po natin ang ating tanim or bunga ng ampalaya sa mga insekto po na papasok sa bunga ng ampalaya. So, imbis na sila ang kakain, syempre, dapat tayo una ang kumain. At sana, yung mga tanim nating ampalaya ay maging malusog pa at walang mga uod. Para kapag hinain na po sa pagkainan ay talagang fresh na fresh at walang halong chemical at walang mga insekto at wala pong nabubulong. So yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito. Thank you po and God bless us. Pagpalain po muli tayo ng ating Panginoon. Thank you po.